Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Magda. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nagsimula ang kwento ni Magda sa isang maliit na baryo sa Capiz. Isang probinsya sa Pilipinas na kilala sa mga kwentong misteryo at kababalaghan. Isang simpleng dalaga lamang si Magda. May edad na 25. Nakatira kasama ang ina sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan. Mula pa sa kanyang kabataan, napapalibutan na ito ng kwento tungkol sa mga nilalang na kumikitil ng buhay ng mga tao, lalo na sa gabi. Ngunit sa kabila ng mga kwento, nanatiling matapang si Magda at hindi natatakot sa mga ito. Sa kanyang mga gawain araw-araw, si Magda ay kilala sa kabaitan at kabutihang loob sa kapwa. Palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Kahit ang mga tao sa paligid ay may mga agam-agam tungkol sa mga kababalaghan na gaganap sa lugar. Anay, totoo po ba ang mga aswang at masasamang elemento? Tanong ni Magda sa inang si Alena. Sa tamang panahon, anak, malalaman mo din ang totoo. Sa ngayon, sulitin mo muna ang kabataan mo. Tugon ni Nanay Alena. Naging makahulugan para kay Magda ang sinabi ng ina. Lahat ng ginagawa ni Magda ay kasiyahan sa ina. Lalo na magdalaga na ito at naging malinaw na sa dalaga ang nais sa buhay. Anay, balang araw po, gusto ko na maging kagaya mo. Masipag at matulungin sa kapwa. Wika ni Magda. Ngayon pa lang, anak, nagawa mo na ang pangarap mo sa buhay. Masaya ako sa mga ginagawa mo. Pero may isang lihim ako na hindi sinasabi sa'yo. Tugon ni Nanay Alena. Ilang sandaling nabalot ng katahimikan ang paligid. Hindi kaagad nakasagot si Magda. Buong buhay niya ay palagi niyang iniidolo ang ina. Pero bigla na lamang napaisip si Magda nang sabihin ni Nanay Alena na may inilihim siya sa anak. Nay, hindi naman po malala ang lihim niyo sa akin, no? Tanong ni Magda. Ngumiti naman si Nanay Alena at tumango bilang pagtugon. Pinaupo niya ang dalaga sa tabi. Malalim na napabuntong hininga. Hindi naman tungkol sa akin ang lihim na yon, Magda. Matagal ko na tong tinatago sa'yo. Ito ay tungkol sa tatay mo. Tugon ni Nanay Alena. Nanlaki ang mga mata ni Magda dahil simula ng bata pa lamang. Hindi nabanggit ng ina ang tungkol sa tatay. Sa tatay ko po, matagal ko na pong gustong magtanong tungkol sa kanya pero ramdam ko po na ayaw mo siyang pag-usapan kaya na hindi na ako nagtanong pa. Masaya na po kung kasama ka, Nay. Wika ni Magda. Malalim na napaisip si Nanay Alena sa mga sinabi ng anak. Panahon na para makilala mo siya, anak. Ang totoo niyan, palagi kanyang nais makita at makasama. Pero inalayo kita sa kanya. Ayoko kasing mapahama ka. Magda, ang tatay mo ay isang manggagamot. At ang totoo, siya ang misteryosong lalaki na lumalaban sa mga aswang dito sa ating lugar. Tugon ni Nanay Alena. Bakit naman po ako mapapahamak kung kapiling ko ang tatay ko, Nay? Manggagamot po siya eh.
di kaya niya po akong protektahan. Tanong ni Magda. Napayuko si Nanay Elena sa mga sinabi ng anak. Alam ko naman yun, anak. Nung pinagbubuntis pa lang kita, kasama ko ang tatay mo pero muntik ka nang mawala sa amin. Kaya nang isilang ka, nagpa siya akong lumayo sa kanya para hindi ka mapahamak. Pero habang nagdadalaga ka, anak, napansin mo na taglay mo ang kakayahan ng tatay mo. Hanggang sa nalaman niya ang tirahan natin. Kaya nagpa siya akong sabihin sa iyo ang totoo. Dahil ayoko nang maglihim pa sa iyo. Mahirap din sa akin ang naging desisyon ko, anak. Kaya sana maintindihan mo kung bakit ko ginawa ang bagay na yon. Tugon ni Nanay Elena. Bakas sa mga mata nito ang kalungkutan. Hindi kayang magalit ni Magda sa ina. Lalo pat wala naman itong ginawang masama sa kanya. Niyakap ni Magda ang ina at ngumiti. Naiintindihan ko po ang lahat, Nay. Para rin po sa akin ang ginawa mong pasya, di ba? Kaya hindi po ako magagalit sa iyo. Mahal po kita, Nay. Hindi mo ako pinabayaan. Wika ni Magda. Ilang sandali pa. Pumasok ang isang lalaki. May katandaan na ito at ngumiti kay Magda. Anak, siya nga pala ang ama mo. May mahalaga siyang sasabihin sa iyo kaya iiwan ko na muna kayo. Wika ni Nanay Elena. Lumapit ang lalaki kay Magda at mahigpit na niyakap ang dalaga. Nag-aalinlangan man. Niyakap pabalik ni Magda ang ama. Anak, masaya ako na sa wakas. Naihakap din kita. Natutuwa akong napalaki ka ni Elena na mabuting tao. Babawi ako sa mga oras na nawala sa atin. Wika ni Tatay Jed. Napaluha pa ito sa sobrang kasiyahan. Salamat po dahil nakilala na kita. Ano po pala ang mahalaga mong sasabihin sa akin? Tanong ni Magda. Biglan lamang nawala ang ngiti sa labi ni Tatay Jed. Nagsimula na itong magpaliwanag. Anak, sinabi sa akin ng nanay mo na gusto mong matuto ng lihim na karunungan. Sigurado ka ba talaga sa gusto mo? Tugon ni Tatay Jed. Naging seryoso ang mukha ni Magda sa tanong ng ama. Opo, Tay. Sa tingin ko po, namana ko po yun sa inyo. Gusto ko pong makatulong sa kapwa lalo na sa ngayon. Lagana po ang misteryong pagkawala ng mga tao. Gusto ko pong tuldukan ang takot sa mga kabaryo natin. Wika ni Magda. Anak, hindi madali ang lumaban sa mga masasamang nilalang. Ang pag-aaral ng lihim na karunungan ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi mo magagawa ang mga bagay na nais ng mga normal na tao. Tugon ni Tatay Jed. Ramdam ni Magda ang pangamba sa boses ng ama. Ngumiti lamang ito at sumagot. Tay, gusto ko po maging kagaya mo pero hindi naman po porket may responsibilidad na nakapasan sa balikat ko. Hindi ko na magagawa ang mga bagay na karaniwang ginagawa ko. Marami nga po akong kakilala na kagaya mo eh. Masaya po silang namumuhay kasama ang pamilya nila. Depende naman po yan sa tao, Tay eh. Kung paano nila haharapin ang mga responsibilidad. Hindi ko po sinasabing mali kayo ni nanay sa pasya niyo pero hayaan niyo na ako naman po ang magpasya sa buhay ko. Lalo na't nasa tamang edad naman na po ko eh. Wika ni Magda. Napangiti na lamang si Tatay Jed sa sinabi ng anak. Masaya ito dahil matalino si Magda. Kung yan ang gusto mo anak,
Palagi mong tatandaan na nakasuporta kami sa'yo. Hinding-hindi ka namin iiwan. Wika ni Tatay Jed at niyakap ang anak. Simula ng araw na yon, nagpasya si Magda na mag-aral ng lihim na karunungan sa tulong ng ama. Anak, ang unang aral na dapat mong malaman, ang paggalang sa kalikasan. Ang mga halamang gamot, mahalaga ito sa ating laban sa masasamang nilalang. Kailangan mong malaman kung paano gamitin ang bawat halaman at kung paano ang kanilang mga kahalagahan. Paliwanag ni Tatay Jed habang naglalakad sa kagubatan. Sinimulan ng ama na turuan si Magda kung paano kumilala ng mga halamang gamot. Ipinakita niya ang iba't ibang uri ng dahon, ugat, bulaklak na maaaring magamit bilang panlaban sa mga aswang. Itong halaman na to, anak, tinatawag itong balapal. Kapag pinakuluan mo ang ugat nito, nagiging mabisang gamot laban sa mga laso na ginagamit ng mga masasamang nilalang. Paliwanag ni Tatay Jed habang pinipitas ang isang halaman. Mabilis namang natuto si Magda. Araw-araw, sinasama siya ng ama sa iba't ibang bahagi ng kagubatan upang turuan ang iba't ibang kaalaman. Tay, paano naman po ang mga orasyon? Ang sabi ni nanay, mahalaga din daw po ito Tanong ni Magda habang sinusulat sa kwaderno ang mga natutunan. Tama ang nanay mo, anak. Ang mga orasyon ay malakas na dasal. Mga inkantasyon na nagtataboy sa mga masasamang nilalang. Kailangan mo itong bigkasin ng tama at may tamang intensyon. Tugon ni Tatay Jed. Binigyan ng ama ng isang maliit na libro si Magda na puno ng mga orasyon. Pinag-aralan ni Magda ang bawat dasal at ang tamang paraan ng pagbigkas nito. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nakikilala ni Magda ang kanyang kakayahan. Natuto siya tungkol sa mga anting-anting at gamitin ang mga ito sa pagtanggol sa kanilang baryo. Isang gabi, kumalat ang balita na may mga tao na naman ang nawawala sa baryo. Walang takot na hinarap ni Magda ang panganib. Kasama ang ama, pumunta sila sa kagubatan upang hanapin ang mga nawawala. Tay, ano po ba ang hinala mo sa mga taong nawawala? Sa tingin mo po, ano kaya ang may gawa nito? Tanong ni Magda. Madalas kong nakakasagupa sa labanan ay mga balbal. Sila ang mga gumagambala sa ating baryo noon. Sa tingin ko sila pa rin ang may gawa ng mga pagkawala. Tugon ni Tatay Jed. Kung tama po ang hinala mo, tay, hindi mo po ba nauubos ang lahi nila? Tanong ni Magda. Napakamot ng ulo si Tatay Jed sa tanong ng anak. Naku anak, hindi basta-basta mga balbal. Malalakas sa mga ito at malakas ang pakiramdam. Ni isa sa amin ng mga kasamahan ko. Wala pang nakagawa na maubos ang lahi nila. Sadyang tuso ang mga ito at mabilis makaramdam. Kaya dapat paghandaan mo din ang pagharap mo sa kanila. Tugon ni Tatay Jed. Taas daw namang napangiti si Magda. Kung totoo ang sinasabi mo, tay, pangako po, uubusin ko ang bawat lahi ng mga balbal. At balang araw, tatawagin ako ng mga tao na Magda, ang dalagang umubos sa lahi ng mga balbal. Wika ni Magda. Natawa naman si Tatay Jed sa sinabi ng anak. Mataas ka din kung mangharap anak, no? Namana mo yan sa nanay mo.
Tugon ni Tatay Jed. Napailing pa ito at hindi makapaniwala sa sinabi ng anak. Sa paghahanap nila Magda sa kagubatan, wala silang nakita na kahit anong ebidensya o bakas. Ipinangako ni Magda sa sarili na hindi ito titigil hanggat hindi natatapos ang problema. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon. Isang araw, nagpasya si Tatay Jed na umalis at magpunta sa ibang baryo kasama ang iba pang mga albularyo upang magpatuloy ng kanilang laban sa mga balbal. Ngunit hindi na ito nakabalik pa. Lumipas ang mga buwan. Wala pa ring balita tungkol kay Jed at sa mga kasamahan nito. Naging palaisipan nito kay Magda. Nagpa siya itong alamin ng katotohanan tungkol sa pagkawala ng ama. Sa paghahanap at pagsisiyasat, natuklasan niya na binihag pala ng mga balbal si Tatay Jed at mga kasamahan nito. Sa puntong yon, nangako si Magda sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang ama at tuldukan ng kasamaan ng mga balbal sa lugar. Sa paglipas ng mga araw, naging determinado si Magda na matutunan ang lahat ng tungkol sa mga balbal. Sa bawat pagkakataon, inaalam niya ang mga kwento at alamat tungkol sa mga ito mula sa matatanda sa kanilang baryo. Patuloy din siyang nagsasanay at ginamit ang mga kaalamang nakuha mula sa ama. Kailangan kong malaman ang lahat ng kahinaan ng mga balbal. Wika ni Magda sa larawan ng ama sa isipan habang nagbabasa ng mga lumang aklat ng ama. Sa pag-aaral ng dalaga, natuklasan ni Magda ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa mga balbal. Mula sa mga kakayahan ng mga ito, maging ang mga kahinaan. Araw-araw, sinasanay ni Magda ang sarili sa paggamit ng mga halamang gamot at paggamit ng mga anting-anting at ilang pang mga orasyon na magagamit sa paglaban sa mga balbal. Naging eksperto ito sa paggawa ng mga sandata na may basbas ng simbahan. Sa bawat araw na lumilipas, palapit ako ng palapit sa pagligtas kay tatay. Hindi ako titigil hanggat di ko siya natutulungan, pati na rin ang mga kasamahan niya. Ang ako ni Magda sa sarili. Bawat gabi, patuloy pa rin ang pagsasanay ng dalaga at pagpapalakas. Alam niyang hindi magiging madali ang misyon. Ngunit sa tulong ng mga natutunan at turo ng ama, desidido siyang tapusin ang labanang ito. Sa bawat araw, lalong lumalalim ang karunungan ni Magda at napansin ni Nanay Elena na malaki na ang pagbabago sa anak. Isang gabi, kinausap niya ito. Magda anak, kamusta ka na? Palagi tayong magkasama dito sa bahay. Pero parang ang layo-layo mo na. Wika ni Nanay Elena. Baka sa boses nito ang lungkot at hindi inaasahan ni Magda na maiiyak siya. Tama si tatay. Malaki ang responsibilidad ng gaya namin. Nay, hindi ko na po makilala ang sarili ko. Gusto ko lang naman pong makatulong sa baryo natin. At tuldo ka ng takot pero bakit nilalayo ko nito sa mga mahal ko sa buhay? Tugon ni Magda. Anak, natatandaan mo ba ang sinabi mo sa tatay mo? Iyon ang gagamitin mo para malagpasan ang problemang kinakaharap mo. Tandaan mo anak, nandito lang ako palaging nakaalalay sa'yo. Wika ni Nanay Elena. Mahigpit nitong niyakap ang anak at ramdam ni Magda ang pagmamahal maging ang suporta ng ina sa kanya. Kaya ng gabing yon,
Napagtanto ni Magda na kailangan niyang gamitin ang lahat ng natutunan upang mailigtas ang ama at kanilang baryo. Nagpa siya itong sugurin ang kuta ng mga balbal. Sa paghahanda ng dalaga, gumawa siya ng isang espesyal na orasyon gamit ang agimat ng tagabulag. Isang makapangyarihang anting-anting na nagbibigay ng kakayahang maging di nakikita ng mga balbal. Habang binibigkas ang orasyon, naramdaman ni Magda ang pagdaloy ng kapangyarihan mula sa agimat. Naroon ang matinding determinasyon sa puso. Hindi ko hahayaang manaig ang takot sa baryong to. Lahat ng natutunan ko, lahat ng paghahanda, para ito sa araw na ito. Wika ni Magda sa sarili habang inaayos ang mga gamit. Nang mga sumunod na araw ay handa na si Magda. Alam niya na isang malaking hamon ang haharapin. Ngunit sa tulong ng agimat na tagabulag at kanyang mga natutunan, naniniwala siyang magtatagumpay. Ang pagmamahal at suporta ng ina, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang panganib. Sa paglalakbay ni Magda, dala niya ang pangarap at pangakong tutuldukan ang takot na buwabalot sa baryo. Buo ang loob na iligtas ang ama, pati na rin ang kanilang mga kababayan mula sa kamay ng mga balbal. Sa paglalakbay ni Magda, hindi niya maiwasang makasagupa ang iba't ibang balbal na nagbabantay sa paligid ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib, ngunit buo ang loob at matibay ang determinasyon. Sa unang gabi ng kanyang paglalakbay, habang tinatahak ang masukal na bahagi ng kagubatan, biglang sumalakay ang isang balbal mula sa likuran. Mabilis namang nakailag si Magda at nilabas ang kanyang agimat na dala bukod sa tagabulag. Kaagad niyang binigkas ang orasyon at hinagis ang isang kutsilyong may asin sa dibdib mismo ng balbal. Kaagad itong tumumba at naging abo. Isa na ito. Marami pang parating. Pero hindi ako susuko. Wika ni Magda sa sarili habang pinupunasan ang pawis sa noo. Habang lumalalim ang gabi, nakarating si Magda sa isang bahagi ng kagubatan na puno ng mga malalaking puno at mamakapal na damo. Naroon nagbabantay ang dalawang balbal. Kaya gamit ang tagabulag, ginawa niyang hindi siya makita ng mga nilalang. Dahan-dahan itong lumapit at ginamit ang agimat upang isa-isang patumbahin ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, sinalubong si Magda ng tatlong balbal na tila mas malakas at mas mabilis kaysa sa naunang nakasagupa niya. Mabilis na naglabas ng anting-anting si Magda at nagsimula ng orasyon. Isang malakas na putok ang narinig at nagliwanag ang paligid, sapat upang mapaatras ang mga balbal. Sinamantala ni Magda ang pagkakataon. Ginamit ang mga kutsilyong binabad sa lana at sinaksak sa dibdib ng mga nilalang. Unti-unting nagiging abo ang mga balbal habang bumabagsak sa lupa. Kailangan ko mas maging maingat. Sa tingin ko, palapit na ako sa kuta. Wika ni Magda sa sarili habang sinusuri ang bawat galaw at ingay sa paligid. Matapos ang ilang oras ng walang tigil na pakikipaglaban, narating na ni Magda ang kuta ng mga balbal. Napansin niya ang isang malaking bato na tila nagsisilbing pinto sa isang kuweba. Ramdam niya ang masidhing presensya ng mga balbal sa loob. Kinuha ni Magda ang pinakamalakas na agimat. Huminga ito ng malalim. Nandito na ako, Tay. Para sa'yo. Para din po sa baryo natin.
Wika ni Magda habang hinahanda ang sarili sa huling yugto ng laban. Sa pagpasok ni Magda sa kuta, ramdam niya ang malamig na hangin at amoy ng panganib. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Sa bawat hakbang, bitbit niya ang pag-asa na mailigtas ang ama at kanilang baryo mula sa balbal. Sa puntong ito, handa na si Magdang harapin ang pinakamatinding laban sa buhay. Ang tapak, karunungan at determinasyon. Handa niyang gawin ang lahat upang tuldukan ang takot na dulot ng mga balbal. Sa loob ng kuta, nagpatuloy si Magda sa paglalakad. Tahimik niyang nilibot ang bawat sulok ng kuweba. Hinanap niya ang ama at ang iba pang bihag. Sa paglalakad ng dalaga, narinig niya ang mga mahihinang ungol at iyak mula sa isang bahagi ng kuweba. Kaagad siyang pumunta sa pinagmumulan ng mga ingay. Natagpuan ng isang malaking kulungan na gawa sa matitibay na kahoy at bakal. Sa loob ng kulungan, nakita ni Magda ang ama at ang iba pang mga bihag. Nakaupo lamang ang mga ito at mukhang matamlay at sugatan. Tay, andito na po ko. Papakawalan ko na po kayo. Mabuti naman po at natagpuan ko na kayo. Wika ni Magda habang papalapit sa kulungan. Sinubukan ni Magda na buksan ang kulungan gamit ang kanyang mga kagamitan. Ngunit bigla na lang nagkaroon ng kakaibang liwanag. Narinig niya ang isang malakas na tawa. Mangmang, akala mo ba ganun lang kadali? Ikukulong ko lang sila dyan ng walang bantay? Wika ng isang malaking lalaki na lumabas mula sa dilim. Si Manny, ang pinuno ng mga balbal. Napalayo si Magda at hinarap si Manny. Ramdam niya ang matinding lakas na nagmumula dito. Kilala na ni Magda si Manny dahil madalas itong ikwento sa kanya ng ama. Manny, bitawan mo ang mga bihag. Wala kang karapatan na pahirapan sila. Lalo na ang tatay ko. Wika ni Magda. Ikaw pala ang anak ni Jed. Matagal na kitang hinihintay na makilala. Hindi ko akalain na magiging ganito kakatapang. Pero walang makakawala dito. Nilagyan ko ng masamang orasyon ang kulungan para malaman ko kagad kapag may nagtangkang pakawalan ng mga bihag. Tugon ni Manny. Patuloy pa rin ito sa pagtawa. Hindi mo magagapi ang katotohanan at katarungan. Lalaban ako para sa tatay ko. Para sa mga inosenteng tao sa aming baryo. Wika ni Magda. Matapang ka, pero hindi ka handa sa kapangyarihan ko. Makikita natin kung hanggang saan ang tapang mo, babae. Kung mutya lang ang dala mo, mabilis lang kitang matatalo. Muling tugon ni Manny. Unti-unti itong naglakad papalapit kay Magda. Nagpalitan ng titig si Manny at Magda. Ramdam ang tensyon sa paligid. Alam ni Magda na isang malaking hamon ang haharapin. Ngunit sa puso ng dalaga, handa siyang ipaglaban ang kalayaan ng ama, pati na rin ng mga kababayan. Kaya para kay Magda, ang bawat hakbang ni Manny ay tila isang pagsubok na dapat lagpasan. Nakahanda na ang dalaga sa isang mabigat na labanan. Habang nagkakatitigan si Manny at Magda, bigla na lamang sumigaw si Tatay Jed mula sa loob ng kulungan. Manny, ako na lang ang kalabanin mo. Pakawalan mo ang anak ko at mga bihag.
Wika ni Tatay Jed habang pilit na tumatayo sa kabila ng mga sugat. Tumawa na malakas si Manny. Umieko pa ito sa buong kuweba. Patawa. Ikaw, Jed, sa kalagayan mong yan. Sige, pagbibigyan kita para matapos na rin ang walang kwentang paglaban mo. Tugon ni Manny. Inuutos nito sa mga alagad na pakawalan si Jed. Lumabas ang ama mula sa kulungan. Sugatan at hirap sa paglalakad. Humarap ito kay Manny na may tapang sa kabila ng kanyang kalagayan. Hindi mo matatalo ang katarungan, Manny. Ang kasamaan mo, meron din niyang hangganan. Wika ni Tatay Jed habang naghahanda sa labanan. Kaagad namang sumugod si Manny at naglaban silang dalawa. Sa kabila ng tapang ni Tatay Jed, mabilis lamang siyang napatumba ni Manny dahil sa mga sugat at kahinaan. Inutil. Walang kwenta ka, Jed. Mas mabuti pa sumuko ka na lang. Hindi ka naman mananalo sa akin. Wika ni Manny habang nakatayo sa harap ng bumagsak na si Tatay Jed. Galit na galit si Magda sa nakitang pagkatalo ng ama. Ramdam niya ang naglalagablab na puot sa puso. Tumayo ito at hinanda ang agimat. Hindi ko hayaang manaig ka, Manny. Uubusin ko ang lahi mo. Wika ni Magda habang humahakbang papalapit kay Manny. Nagulat si Manny sa tapang ni Magda. Hindi niya akalaing kaya nitong harapin ang panganib na dala ng mga balbal. Sige, tignan natin kung gaano kakalakas, babae. Wika ni Manny habang hinahanda ang sarili sa labanan. Sinimulan ni Magda ang orasyon at ginamit ang agimat upang patahimikin ang mga balbal sa paligid. Sa bawat hakbang, isang balbal ang natutumba. Hindi makayanan ang kapangyarihang dala ng kanyang agimat at orasyon. Ano ito? Paanong nangyari ito? Hindi maaari na ang kagaya mo mapatumba ang mga kasamahan ko. Wika ni Manny habang nakikita ang mga alagad na unti-unting nawawala. Nag-uumpisa pa lang ang totoong laban, Manny. Matagal kong pinaghandaan ang araw na ito. Kaya hindi ako papayag na manaig ang kasamaan mo. Tugon ni Magda. Napangiti ang dalaga at masamang tumitig kay Manny. Nagpatuloy si Magda sa pag-atake. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-asa at lakas. Isa-isa niyang pinatumba ang mga balbal gamit ang karunungan at tapang. Hindi makapaniwala si Manny sa nakikita niyang taglay na lakas ni Magda. Imposible ito. Hindi ka dapat ganito kalakas. Ako lang ang mananalo sa labanang ito. Wika ni Manny habang unti-unting napapalibutan ng takot. Ito ang kapangyarihan ng katarungan at pagmamahal sa pamilya. Wala kang laban dito, Manny. Tugon ni Magda habang patuloy sa pagpapatumba ng mga balbal. Sa bawat tagumpay ni Magda, nararamdaman ni Manny na nagiging mas mahina ang lahi. Ang pagmamahal ni Magda ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang labanan ang kasamaan. Nakikita ni Manny ang katapusan ng paghahari sa kagubatan. Habang patuloy na bumabagsak ang mga balbal, alam ni Magda na malapit na siyang magtagumpay. Ngunit alam din ng dalaga na ang huling laban kay Manny, ito ang magiging pinakamahirap sa lahat. Matapos maubos ni Magda ang mga balbal,
Tumayo siya sa gitna ng kuta. Pagod at hingal na hingal. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit buo pa rin ang loob niyang harapin si Manny. Tapos na ang paghahari mo, Manny. Handa na akong tapusin ito. Wika ni Magda habang papalapit kay Manny. Ngunit naramdaman nito ang panghihina ni Magda. Nakangisi lamang si Manny habang tinitignan ang dalaga. Kita mo, pagod ka na. Wala ka ng lakas para labanan ako. Wika ni Manny habang naglalakad papalapit kay Magda. Sumugod si Magda kay Manny. Ngunit sa bawat suntok at sipa, tila wala itong epekto kay Manny. Mabilis lamang siyang napatumba ng nilalang at nahulog sa lupa. Tapos ka na, Magda. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Wika ni Manny habang inilalabas ang matutulis na kuko. Nang mga sandaling yon, akala ni Magda ay tapos na ang lahat. Ngunit sa paningin ng dalaga, nakita niyang tumayo si Tatay Jed. Hirap at sugatan pero puno ng determinasyon. Dali-daling lumapit si Tatay Jed kay Manny. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ito gamit ang kutsilyong may agimat. Hindi mo mapapatay ang anak ko, Manny. Tapos na ang paghahari mo. Wika ni Tatay Jed habang patuloy pa rin sa pagsaksak kay Manny. Nagulat si Manny sa biglaang pag-atake ni Tatay Jed. Napatigil ito sa paggalaw at bumagsak sa lupa. Hanggang sa tuluyan na itong nawala ng buhay. Niyakap ni Magda ang ama na halos mawala na din ng malay dahil sa sugat. Nararamdaman nila ang tagumpay. Kahit pagod na at sugatan. Ang pagmamahal nila ang nagbigay daan sa kanilang tagumpay laban sa mga balbal. Salamat po, Tay. Hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa inyo. Wika ni Magda habang pinupunasan ang pawis sa noo. Anak, ikaw ang nagpakita ng tapang at galing. Ikaw ang bagong pag-asa ng ating baryo. Tugon ni Tatay Jed na may ngiti sa labi. Kaya simula noon, naging bantog si Magda bilang dalagang umubos sa lahi ng mga balbal. Sa kagitingan at kaalaman, nagbigay siya ng liwanag at pag-asa sa kanilang baryo. Sa kabila ng lahat ng natutunan, nanatili itong isang mapagkumbaba at matulunging dalaga. Patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at proteksyon sa mga kababayan. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Miko. Taong 1986. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, nasa 20 anyos pa lamang si Miko. Katuwang ito ng isang manggagamot na kilala sa tawag na Lolo Digong. 12 taong gulang pa lamang si Miko nang mamatay sa aksidente ang mga magulang at 2 kapatid. Wala na din itong mapuntahang kamag-anak. Kaya naman, kinupkup na lamang siya ng matanda. Simula noon ay naging katuwang ni Lolo Digong ang binata. Bagaman hindi niya ito kadugo, itinuring ng matanda si Miko na tila tunay na apo. Itinuro nito sa kanya ang lahat ng nalalaman sa panggagamot, maging ang mga paggawa ng lanang ginagamit pang pahid.
Kasama na dito ang mga pamamaraan kung paano kontrahin ang mga bati ng engkanto. Sumpa ng kulam, maging ang pinsala na dulot ng barang. Kaunting kaalaman lang tungkol kay Lolo Digong. Sa kanya iikot ang ating kwento. Simple lamang kung titignan si Lolo Digong. Walang kung anong nakasabit sa leeg. Hindi kagaya ng ibang manggagamot. Ngunit may isang bagay itong hindi kailanman nahiwalay sa kanya. Isang supot na gawa sa balat ng hayop. Nakatali ito sa bewang. Kahit naliligo ang matanda, hindi niya ito tinatanggal sa kanya. Palagi itong nakikita ni Miko. Hindi naman nagtatanong ang binata tungkol dito. Ngunit dumating ang pagkakataong si Lolo Digong mismo ang nagkwento sa kanya tungkol sa laman ng supot na yon. Ayon sa matanda, ang laman ng supot ay pinaghunusan ng ahas. Inilabas niya ito sa lagayan. Namangha si Miko dahil buong buo pa din ito at ni isang punit ay wala. Lolo, saan niyo po ba nakuha ang balat ng ahas na yan? Tsaka ano po ba ang gamit? Tanong ng binata. Matagal na panahong pinagpasa-pasahan ito ng aking mga ninuno. Simula pa noong hindi pa nasasakop ng mga dayuhan ng bansa natin. Hindi malinaw kung saan talaga ito nagmula. Pero isang bagay lamang ang alam ko. Ito ay simbolo ng aming angkan. At alam mo ba, ito ay isang bertud. Kapag pinili ka ng balat ng ahas na maging tagapangalaga, mapapasayo ang kakaibang katangian. Kagaya ng kakayanang maglaho sa paningin ng kaaway mo, kunat at kabal, laban sa anumang sandatang gagamitin laban sa iyo. At higit sa lahat, kakaibang bilis ng paghilom ng sugat. Paliwanag ni Lolo Digong. Noong una ay hindi naniwala si Miko. Inakala ng binatang kwento-kwento lamang ito na matanda. Ngunit siya mismo ang nakapagpatunay sa mga sinabi nito. Tuwing araw ng linggo nagsisimba si Miko at Lolo Digong. Bago umuwi ay dumadaan sila sa merkado upang mamili ng mga pangangailangan. Medyo malayo ang bayan sa tahanan. Kaya sa tuwing makakababa sila ay sinasabay na nila ang pamimili. Habang naglalakad sa merkado, napansin ni Miko ang isang matanda. Halos kaedad lamang ito ni Lolo Digong. Nakatitig lamang sa kanilang dalawa habang may binubulong sa hangin. Walang ano-ano eh. Biglang nakaramdam ang binata ng pananakit ng kanang sentido. Huminto sa paglalakad si Lolo Digong. Hinawakan ang braso ng binata. Huwag kang titingin sa mga mata ng matandang yan. Matutuluyan kang tabla ng degal po. Wika ni Lolo Digong. Kaagad namang sinunod ng binata ang sinabi na matanda. Nanatili itong nakatitig sa malayo hanggang sa mawala ang nararamdaman. Elo, bakit po ko tinagal po ng matanda? Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya eh. Tanong ni Miko. Dahil sa akin na po. Ako ang punterya ng matandang yon. Wag na wag niya lang uulitin. Dahil hindi ko na siya palalampasin. Halika na po. Umuwi na tayo. Tugon ni Lolo Digong. Akmang maglalakad na sana ang dalawa. Nang biglang namilipit sa sakit si Miko. Aray, ang sakit ng tiyan ko, Lolo. Wika ng binata.
Nilingon ni Lolo Digong ang matandang nakaupo sa sulok at tinitigan ng masama. Nakangiti pa ito habang tila may binubulong sa hangin. Sa pagkakataong yon, kinuha na matanda ang supot at tinalikan. Kasabay ng pag-usal ng mga dasal na nakasulat sa mismong sisidlan. Biglang napatayo ang matanda na labis namang kinagulat ng lahat ng naroon. Walang kaalam-alam ang mga tao sa paligid na may tunggalian na palang nangyayari. Unti-unting nawala ang sakit ng tiyan ng binata. Napatingin ito kay Lolo Digong. Nakita ni Miko na nagliliwanag ang hawak nitong pinaghunusan ng ahas. Ibinaling niya ang tingin sa matandang nagbato sa kanya ng tigalpo. Nakadikit na ito sa pader. Tila sinasakal ang sarili gamit ang kaliwang kamay. Samantalang ang kanan naman ay tila may kinakalas na kung anong nakapulupot sa katawan. Lolo, ano po bang nangyayari sa kanya? Tanong ni Miko. Ngunit sa halip na sagutin, idinikit ng matanda ang kamay sa noo ni Miko. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang napakalaking gintong sawa na nakapulupot sa katawan ng matandang kalaban ng lolo. Hindi nakapagsalita si Miko na mga sandaling yun. Nakapako lamang ang tingin nito sa matandang umatake sa kanila. Maya-maya pa, bumagsak na din ito sa lupa at nangisay hanggang sa tuluyan itong nawala ng buhay. Yan ang nababagay sa mga kagaya niyong kampo ng kadiliman. Pwe, sinayang lang nila ang kapangyarihang ipinahiram sa kanila. Kung ginamit sana nila sa kabutihan, di sana marami pa silang natulungan. Tara na po. Bago pa malaman ng mga tao na ako ang may kagagawa ng pagkamatay ng mambabarang na yan. Wika na matanda. Habang naglalakad, pilit pa ding iniisip ni Miko ang mga nangyari. Hindi niya mapagtagpi-tagpi kung paanong napatay ni Lolo Digong ang matandang yon. Lo, paano niyo po napatay yung matanda nang hindi man lang nahahawakan? Ang layo po natin sa kanya eh. Tanong ni Miko. Yan ang pinsalang magagawa ng tigalpo, Miko. Ito ang kadalasang ginagamit ng mga mangkukulam kapag nagtatanim sila ng sumpa sa mga tao. Kanina, kung hindi kita naagapan, malamang gumagapang na palabas ng bunganga mo ang isang alopehan. Wika ni Lolo Digong at hindi na napigilang matawa. Pagkarating sa tahanan, kagad inutusan ni Lolo Digong ang binatang maligo at magpausok. Matapos niya itong gawin, nakaramdam na matinding pagod si Miko. Nagpaalam muna itong magpapahinga, ngunit inawat siya na matanda. Sandali lang, apo. Huwag ka munang matutulog. Tiisin mo muna ng ilang oras. Maupo ka dito sa harapan ko. Kailangang masiguro natin na wala na ang tigalpo ng mambabarang. Wika ni Lolo Digong. Naupo si Miko sa harap na matanda. Sinimulan nito ang ritual ng espiritual na paghuhugas. Ito ay sa pamamagitan lamang ng ilang piraso ng kristal at pagpapausok na sinasabayan din na matanda ng pag-uusal ng mga orasyon. Matapos yon, tila kusang pumikit ang mga mata ni Miko hanggang sa tuluyang nakatulog ang binata habang nakaupo. Nagising na lamang ito sa tilaok ng manok. Pagmulat ng mga mata, laking gulat ng binata na nasa labas siya ng tahanan. Basang-basa sa hamog.
Dali-daling bumangon si Miko upang pumasok ng tahanan. Nakasalubong pa nito si Lolo Digong na may dalang kagamitan sa panggagamot. Magandang umaga po, Lolo. Saan po ang punta nyo? Tanong ng binata. O apo, mabuti naman at nagising ka na. Kumain ka na muna at magbihis. May pupuntahan tayong pasyente. Tugon ng matanda. Isinantabi muna ni Miko ang mga katanungan hanggang sa makaalis silang dalawa ni Lolo Digong. Tsaka pa lamang siya nagsimulang magtanong sa mga nangyari kagabi. Alo, matanong ko nga po, paano po ako napunta sa labas ng bahay kagabi? Tanong ni Miko. Napalingon sa kanya ang matanda at tumugon. Dinala kita sa labas ng bahay dahil parang nag-aapoy yung katawan mo kagabi. Hinayaan lang kitang mahamugan para kusang bumaba ang temperatura mo. Hindi ko alam kung bakit naging ganon yon. Mukhang kailangan ko pang obserbahan ang kalagayan mo. Tugon ni Lolo Digong. Tumango lamang si Miko bilang pagtugon. Maya-maya pa, narating na nila ang bahay ng pasyente. Napakaraming tao na tila nanonood ng kung anong palabas. Ay nako, kahit kailan talaga, hindi maiiwasan tong mga taong mahilig mag-usyoso. Magsatabi nga kayo, o baka gusto nyong kayo na lamang ang manggamot. Tanong ni Lolo Digong sa mga taong naroon. Kaagad namang nagsipagtabihan ang mga nakikiusyoso. Tumuloy ang dalawa sa loob ng tahanan. Tumambad sa kanila ang pasyente. Nakahiga ito sa papag habang nakagapos ang mga paa at kamay. Panay din ang pag-angil nito na tila nauulol na aso. Lo, ano po bang nangyayari sa taong yan? Bakit po parang hindi na siya normal? Tanong ni Miko. Mukhang nayanggaw ang taong yan, Miko. At ayon sa mga kaanak na nagpasundo sa akin, hindi na nito kaya pang pigilan ang kanyang gutom. Tuluyan na itong magiging aswang. Tugon ni Lolo Digong. Oh, hindi po ba mahirap na pagalingin yung mga ganyang kaso? Ano po bang gagawin niyo, Lo? Muling tanong ng binata. Walang mahirap sa taong may pananalig, apo. Manood ka lang dyan. Antayin mo kung ano ang ipapagawa ko sa'yo. Kapag sinabi kong bilisan mo, Miko, bilisan mo ang kilos. Tugon ng matanda. Matapos yon ay kaagad niyang nilapitan ang pasyente. Naupo si Lolo Digong sa tabi ng higaan at muling nilabas ang tangang supot. Pinagmas ng mabuti ni Miko ang gagawin ng matanda. Kagaya din nung nakaharap nila ang isang mambabarang. Inilabas nito ang pinaghunusan ng ahas. Ipinilupot sa daliri. Itinaas ng matanda ang mga kamay habang bumubulong sa hangin ng mga orasyon. Matapos nitong mag-usal ay inutusan niya si Miko na palabasin ang lahat ng taong nasa silid. Hanggang silang tatlo na lamang ng pasyente ang naiwan sa loob. Nang magsisimula na sana ang matanda sa panggagamot, nakita nito ang napakaraming taong nakadungaw sa bintana. Ano ba naman kayo? Talaga bang hindi kayo aalis? Wala namang nakakatuwa dito eh. Irespeto nyo naman ang tahanan ng pasyente. Mga linti kayong mga tsismoso at tsismosa kayo. Wika ni Lolo Digong.
Dali-dali namang sinara ni Miko ang mga bintana. May kung ano pang sinasabi ang mga tao sa labas. Ang ilan ay pilit pang binubuksan ito upang makita ang nangyayari sa loob. Biko, kumuha ka nga ng kumot. Idakip mo sa bintana at pinto. Ayoko may nakikiusyoso sa nangyayari sa kawawang taong ito. Utos ni Lolo Digong. Kagad naman itong sinunod ng binata. Pagkatapos ay muli itong bumalik sa kanyang kinatatayuan. Naglabas ng mga tuyong ugat mula sa dalang bag ang matanda. Nilagay niya ito sa baso. Sabay buhos ng lana mula sa dalang botelya. Habang nag-aantay, sinubukang kausapin na matanda ang pasyente. Ngunit wala na talaga ito sa tamang pag-iisip. Tuluyan ang nasakop ng pagiging aswang ang katauhan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Tatapusin ko na ang paghihirap mo. Banalig ka lang. Huwag kang bibitaw dahil makikipaglaban ka kasama ko. Wika ni Lolo Digong. Habang hawak ang basong may lamang langis na pinagbabara ng tuyong ugat. Nanlaki ang mga mata ni Miko nang makitang gumagalaw ang ugat na nasa loob ng baso. Na tila galamay ng kung anong nilalang. Hinawakan ni Lolo Digong ang baba ng pasyente upang ibuka ang bibig nito at sinabing, Tiisin mo muna ang lahat ng sakit. Para din sa ikabubuti mo ang gagawin ko. Magtiwala ka lang, kaibigan. wika ni Lolo Digong. Matapos magsalita ay pinainom nito sa pasyente ang laman ng baso. Pilit niya itong pinaubos kasama yung ugat na nakababad. Alo, ano po yung nilagay niyo sa baso? Bakit parang gumagalaw po eh? Tanong ni Miko. Ayon ba, apo? Pinato yung ugat ng puno ng dalungan. Mabisa din yung pangtanggal ng kabag. Tugon ng matanda. Habang papaupo sa tumba-tumba na nasa tabi ng higaan ng pasyente. Kaunting tiis lang, bata. Malalampasan mo din yung pagsubok mo. Tiwala lang sa Diyos. Dahil hindi ka naman niya pababayaan. Wika ng matanda sa pasyente. Nanooy bigla na lamang nanahimik. Natigil na din ito sa pagwawala. Ilang sandali pa. Bigla itong sumigaw. Halos mapatalon sa kinauupuan si Miko nang makita na may kung anong lumalabas sa bunganga ng pasyente. Lo, ano po yan? Bakit may gagambang lumalabas sa bunganga ng lalaki? Tanong ni Miko. Biglang napatayo ang matanda at nilingon ang pasyente. Nanlaki ang mga mata nito. Dahil ngayon pa lamang yun nangyari. Sa hinuha ng matanda, hindi ito kagagawa ng pangkaraniwang aswang. Mahabaging langit. Paano nagkaroon ng binhi ng isang gabunan ng katawan ng lalaking ito? Miko, dalian mo. Tawagin mo ang mga magulang ng pasyente. Utos ni Lolo Digong. Pagkabalik ng binata ay kasama na nito ang mga magulang ng pasyente. Magsabi ka sa akin kayo ng totoo. Dahil dito nakasalalay ang kagalingan ng anak niyo. Sino ang huling nakasalamuhan ng binatang ito bago pa siya nayanggaw? Tanong ng matanda. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nagturuan kung sino ang magsasalita.
hanggang sa napilitan ng ama ng pasyenteng sabihin ang totoo. Dumayo ang anak ko sa kabilang bayan upang makibista. Doon sa bahay ng kaibigan niyang anak ng kapitan ng baryo na pinuntahan nila. Ilang araw lang ang nakalipas. Ganyan na ang nangyayari sa kanya. Tugon ng ama ng pasyente na nagngangalang Mang Simon. Parang kilala ko kung sino ang tinutukoy mo. Pero hindi siya ganon kalakas. Ang pumasok sa katawan ng anak niyo, isang binhi ng gabunan. Alam niyo ba na malaki ang pagkakaiba nito sa pangkaraniwang aswang? Tanong ng matanda. Sabay lamang napailing ang mag-asawa. Dahil hindi nila akalaing nayanggaw ang anak. Makinig kayong mabuti. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Tsaka na kayo magpasya pagkatapos ko magkwento. Ang pinagkaiba ng binhi ng gabunan sa pangkaraniwang yanggaw. Una, mabilis itong kakapit sa katauhan ng biktima. Pangalawa, kailangan itong tanggapin ng katawan. Mapipisa ang itlog sa loob ng katawan ng pasyente sa loob ng 5 araw. Pero kadalasan, hindi na inaabot pa ng ganong katagal. Lalo pat bukal sa kalooban ng pasyente ang pagtanggap nito. Sa kalagayan ng anak niyo, nakikita kong hindi siya napilitan. Sa madaling sabi, ginusto ng binata na maging aswang. Hindi lamang basta aswang, kundi isang gabunan. Paliwanag ng matanda. Dagdag pa nito. Sa oras na tanggalin ang binhi sa katawan ng pasyente, mamamatay ito. Wala na po bang pag-asa, Manong Digong? Ang ibig mong sabihin, kahit anong piliin namin ay mawawala ang anak namin. Wika ni Mang Simon. Meron pang isang paraan. Pero mas mapanganib ito para sa akin. Dahil kailangan kong labanan ang gabunang aswang na nagtanim nito sa katawan ng anak niyo. Kailangan ko siyang talunin at pasukuin upang siya mismo ang magtanggal ng binhi. Pero sasabihin ko ulit sa inyo ang totoo. Walang kasiguruhan ang pamamaraang yon. Tugon ni Lolo Digong. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawa sa sinabi na matanda. Nakita ni Miko ang kalungkutan sa mga ito. Kaya kinausap niya si Lolo Digong. Lo, alam ko pong mahirap ang pagdadaanan niyo pero tignan niyo naman po yung mag-asawa. Oh. Hindi po ba kayo naaawa sa kanila? Tanong ni Miko. Naaawa sa naaawa, apo. Pero may mga bagay tayong kailangang hayaang mangyari. Hindi dahil natatakot akong gampanan ng tungkulin ko, kundi dahil ito ang kalooban ng Diyos na may likha. Tugon ni Lolo Digong. Narinig mo po ba yung sinasabi mo, Lo? Bakit naman po hahayaan ng Diyos na mangyari ito sa nilikha niya? Muling tanong ng binata. Walang nakakaalam, po. Hindi masusukat ng tao ang taglay na talino ng Diyos. Kung ano man ang gusto niyang iparating, siya lamang ang nakakaalam nito. Kaya magtiwala tayo sa dakila niyang plano. Tugon ni Lolo Digong. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Miko at nilapag sa palad nito ang supot na gawa sa balat ng hayop. Lo, ano pong ibig sabihin nito? Bakit po niyo binibigay sa akin to? Tanong ng binata.
Sa palagay ko, Apo, napapanahon na para ikaw naman ang gumanap sa kalooban ng Diyos. Gawin mo ang sa tingin mong tama. Hayaan mong ang Ama ang gumabay sa pagiging pasya mo. Tugon ni Lolo Digong. Hinawakan ni Miko ang supot at tinignan ng pasyente. Patuloy pa din ito sa pagduwal dahil nasa bunganga pa din ito ang gagamba. Ibinaling ng binata ang tingin sa mag-asawa. Sa pamamagitan ng pagtango, nakuha ng binata ang pagsang-ayon ng mga ito sa gagawin. Binuksan ni Miko ang supot at nilabas ang pinaghunusan ng ahas. Ito ang unang pagkakataong nahawakan ng binata ang bertud. Kaagad nakaramdam si Miko ng kakaibang kapayapaan. Hanggang sa bigla na lamang pumasok sa isipan ang mga bagay na dapat gawin. Kagaya ng ginawa ni Lolo Digong, ipinulupot ng binata ang pinaghunusan sa kamay. Itinaas niya ito. Sa hindi malamang dahilan, lumabas sa bibig ng binata ang mga orasyong noon niya pa lamang nalaman. Hindi namamalayan ni Miko na unti-unti niyang hinuhugot mula sa bunganga ng pasyente ang binhi ng gabunan. Biglang nagliwanag ang pinaghunusan ng ahas sa kamay. At sa mismong harapan ni Miko, natunaw ang malaking itim na gagamba. Matapos niyang gawing yon ay nawalan ng malay ang pasyente. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang mag-asawa sa pag-aakalang patay na ang anak. Sukdulan din ang paghingi ng tawad ni Miko sa kanila. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas. Nakarinig sila ng boses. Nay, Tay, nasan po kayo? Ano po bang nangyayari? Tanong ng pasyente. Sabay na napalingon ang apat si pinagmula ng boses. Laking gulat nila nang makitang nakaupo na sa higaan ng pasyente. Maging si Lolo Digong ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Mukhang nabulag ako sa maling paniniwala, Miko. Pero masaya ako dahil nagawa mong iligtas ang buhay ng pasyente. Ngayon, isa ka ng ganap na manggagamot. Wika ni Lolo Digong. Ito ang naging simula upang makilala si Miko sa larangan ng panggagamot. Tuluyan na ding pinamana ni Lolo Digong ang mga kagamitan at pinili ng magpahinga. Kampante ang matandang manggagamot na kahit nagretiro na ito, alam niya sa sariling naiwan sa isang mabuting tao ang kanyang bertud ng pinaghunusan ng gintong sawa. Maraming salamat sa nagpadala ng ating kwento. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, huwag mawala ng pag-asa. May ama tayong nasa itaas na handang umalalay at gumabay sa tamang landas at gawain. Katulad ng ginawa ni Miko. Nagtiwala ito sa ama at sa tangan. Kaya imbis na mamatay ang pasyente, baliktad ang nangyari. Kayo, anong nagustuhan nyo sa ating kwento? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.